Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back for another general love reading. Love Triangle Romance. Love Triangle Romance Tarot Spread. So, para to sa mga may alam na merong iba si person, okay? So, let's see. Love Triangle reading. Hindi lahat maka-resonate dito. Takes what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa. Kung saan kayo naka-resonate, doon kayo. This could be a timeless reading as well. So, ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Meron siyang feeling of he wanted to talk to you, to proceed towards you. Let's see, let's clarify. Gusto niya ng maayos kayong dalawa. Gusto niya ng bagong buhay kasama ka. This person really want to move forward towards you. Parang para sa kanya, dumating kayo sa point na hindi kayo nag-uusap nito. And this time around, parang gusto niya na ayusin to. Parang during those time na hindi kayo nag-uusap, nakapag-isip-isip siya. Nag-soul searching siya. And might be this person realize na I need to make a decision na ikaw yung gusto niyang makasama, ikaw yung gusto, kayo, itong relasyon na to sa inyo, ang gusto niyang ayusin. And, parang para sa kanya, decision niya na to. Alam yung ginagawa niya. Parang ganun. So, he or she wanted to offer you love once again. And, yun yung nararamdaman niya para sa'yo. So, dito naman sa isa, parang hindi siya masaya dito. Hindi siya naging masaya dito sa isa. Let's see why. Okay. So, dito naman sa isa, alam mo, minahal na din naman to. Pero dumating kasi sila sa point na hindi na siya naging masaya. So, but then, nandito pa din siya sa point na hindi niya pa din totally alam kung tuluyan na siyang bumitaw or magi-stay pa. So, but they are not together anymore. Naghiwalay ata to sila. Hindi sila okay. So, as a point na parang andun na siya na babalikan ko ba to or hindi na. Parang ganun. So, nasa point siya na ganun. Ayusin ko ba yung sa amin? Babalikan ko ba to? Or hayaan ko na lang hindi na. Tuluyan ko nang ayusin yung sa amin dalawa, yung sa inyo. Kasi nga may plano na talaga siya na ayusin na yung sa inyo. Kaya nakapag-isip-isip na siya din dito. Hindi na siya ganun ka sobrang happy dito sa relationship na meron sila. Pero feeling ko kasi, hindi niya pa to sinabi dito sa isa. So, kumbaga, yung paghiwalay nilang dalawa or yung pagiging hindi nila okay is wala pa sigurong final decision na official na iwalay na talaga tayo. Kasi parang hindi lang talaga sila naging masaya na. Nagkakaroon na kasi sa kanya dito ng realization. Yet, kahit ganun pa man, parang naku-confuse pa din siya sa nararamdaman niya between you and this person. So, what does this person want from you currently? Yeah, might be you are married.
If you're married, kasi this is a marriage card, this person want na maayos na yung marriage niyong dalawa. So, if you're not married, then this person want to marry you. So, this person really want na mag-move forward. Kumbaga, mangako sa'yo. Kumbaga, mag-offer sa'yo ng great changes, new beginning. And yun na nga, isa na din dito yung ayusin na yung marriage ninyo. Mag-focus na, mag-effort na siya. And ayusin niya na din, isa pa dito, ayusin niya na din yung buhay niya. Isa yun yung gusto niya mangyari. Sarili niya. Gusto niya na ng pag-aayos at pagbabago sa sarili niya. So, nasa point dito na hindi niya naman ginusto yung pag-alis niya. Labag sa loob niya yun. Pero para sa kanya, andun sa point na this time, gusto ko nang i-save yung marriage natin. Yeah, this is really, you are someone from this person's past. And na-miss niya siguro yung mga nakaraan ninyo, nagla-love reminisce siya. Kaya nga this time willing siya na ayusin ng lahat sa inyo. So, yun yung gusto niya mangyari currently. Pasensya sa inyo kasi medyo nilalagnat ako. And sinisipon din ako. Anyway, what does this person want from the other person currently? Wait lang. Itong person na to, di ba sabi ko kanina, minahal niya din to. Kaya lang, dumating sila sa point na hindi na nga nagiging masaya. Sa dito na nga, andun sa point na minsan, nung time na yon, nung happy pa sila, feeling ko itong person na to, parang gusto niya din na magkaroon sila ng new beginning ng person na to. Nung ano pa sila, nung happy pa silang dalawa. But yet, andun na nga sa point ngayon na hindi na nga sila okay and almost pahiwalay na silang dalawa, baka nga naghiwalay na silang dalawa. And then parang itong gusto niya na lang siguro mangyari is to give this person's clarity about sa inyo, na ayusin niya na yung buhay niya at babalik na siya sa iyo. Para na siguro closure na din yun, parang closure na din to. Ito yung gusto niya dito sa person na to. Ito yung gusto niya na nagawin sa person na to, na kailangan ko na ayusin yung buhay ko bilang father or bilang husband. Gusto kong ayusin yung family ko. So, yun yung gusto niya siguro sa person na to give this person's clarity. Ano naman yung what does the next 3 months hold for the both of you? So, yun na nga. Sa next 3 months, kumbaga, gagawa na siya ng action. Mararamdaman mo na siya the next 3 months. So, the next 3 months, this person, magkakaroon na kayo ng communication nito. Mag-o-offer na siya sa iyo ng love and new beginning and communication. So, andun na sa point na mapapansin mo na to, liligawan ka na nito. And so, liligawan balik, okay, or ayusin balik. Ayusin yung mga hindi yung pagkakaunawaan, maibalik sa dati yung masayang marriage ninyong dalawa. So, dito na siya mag-start the next 3 months. Mararamdaman mo na siya na bumabalik na siya sa'yo. Na andyan na siya ulit sa'yo. So, ano naman na mangyayari sa kanila the next 3 months sa kanila? Unsureness na. Wala na talagang kasiguruduhan dito sa kanila. But tignan natin kung may communication pa ba to sila. The next 3 months, parang ito, siguro feeling ko yung person na to, itong other person na to, mag-i-stalk to siya sa person mo, kung ano na nangyayari, and siguro makikita niya na din na inaayos niya na yung pamilya niya or sa inyo. Makikita niya siguro, tapos makakaramdam to siya na parang
niloloko lang siya. And, kumbaga, siguro makakaramdam tong other person na parang pinagsinungalingan siya. Siguro noon pa to nangyari, noon pa siguro niya to ginagawa or something. Baka noon pa to sila kaya nanging ganito. So may mga ganong mga bagay na mararamdaman yung other person na yun. Kung sa next 3 months, malalaman niya din to. Kasi yung i-stalkin niya yung person na mo, tong person na to. Makikita niya na nag-umpisa na siya na bumalik sa inyo. So, how your communication flow be? Yun na nga. Dito sa point na, di ba sabi ko, the next 3 months, medyo mag-uusap na kayo dalawa nito, kakaayos na kayo, or tatry niya nang magkaayos. Pero on your part, medyo magiging observer ka dito. Magiging high priestess ka. Hindi ka basta-basta na magtitiwala sa person na to. Like, sa mga sinasabi niya sa'yo, parang nasa point na sabihin na natin, hindi ka masyadong uma-agree, pero hindi mo pinapakita yun. Kasi parang parang nasa point na parang yung person mo kasi ay itong person na to nag-offer na siya sa'yo ng new beginning, di ba? Nakikipag-usap na siya sa'yo. Then, inayaan mo lang din naman siya. Pero, ino-observe mo kung totoo ba to or hindi. Siguro, sa point na nag-gather ka din ng information, nag-i-stalk ka din kung totoo ba talaga na wala na sila. Or baka lulukoyin ka lang naman ulit. Baka, bumalik lang siya sa'yo dahil may kailangan siya. Mga ganong mga bagay. So, parang ino-obserbahan mo pa rin to. Yung communication ninyo nasa point na ganito. Nagiging wise ka dito every time na makikipag-communicate itong person mo sa'yo. Is ino-obserbahan mo siya. So, will your person let this other person go? I think, plano niya naman na to. Plano niya nang iwan to. See? Feeling ko nga as a point na alam yung ginagawa niya. Nung time pa lang na hindi sila okay. Nung time pa lang na parang nasa point sila na mabigat yung mga yung problema nila, especially about nga sa inyo tatlo. Plano na niya talagang iwan to. Alam niya yung ginagawa niya. So, willing na siya mag-move forward nga to offer you second chance. Kaya, plano niya nang iiwan to. Hanggang sa, dumating na sa point na, feeling ko this person, gave this other person silent treatment. Kaya nga dito, sa point na, nasasaktan yung other person. Feeling niya nabebetray siya. Feeling niya niloloko siya. And feeling niya, hindi na masaya yung relasyon nila. Pero wala pang totally, like sabihin natin na separation or breakup. Kasi nga, siguro this person, your person just gave this other person silent treatment. Kasi nga, yung person mo kasi is hindi pa siya sure kung totally, officially na iwan niya na talaga to or babalik pa siya. Kasi siguro feeling ko din, gusto niya nang ayusin yung sa inyo in a way na syempre hindi siya sure kung baka ikaw tatanggapin mo na ba to or hindi pa. Pero hindi naman ang ibig sabihin dito, sa totoo lang, hindi ko nararamdaman dito sa person mo na parang babalik pa siya dito sa isa. Kumbaga, siguro nakikita niya din siguro sa sitwasyon na to, nakikita ko parang tinatanggap mo din naman siya. Kumbaga, pinapatawad mo din naman siya. In a way na kahit ina-observe mo yung galawan niya, pinapatawad mo din siya. Kumbaga, nagkakaroon siya dito ng hope na kaya pang mabuo to. Kaya nga dito sa other person na to, plano niya na to, kung sakaling maayos na kayo, iwan niya talaga to. Mag-move forward siya towards sa new beginning at sakali man, magkaroon talaga sa kanila dito ng official separation na talaga. Kasi mapapagod tong other person sa kakahintay. Kasi magpo-proceed na siya dito sa iyo and feeling ko on your part, papatawarin mo naman siya.
Siguro para sa pamilya, para sa anak, ganyan. So, itong other person, mapapagod siya sa kakahintay kung kailan babalik tong person na to. Kasi nga, this person or your person just gave this other person a silent treatment. Lumahimik lang siya. Hindi siya nagsabi ng kahit na ano, pwedeng ghosting, ganon. So, hindi siya nagsabi ng kahit na ano, pero plano niya na yun na papunta na talaga yun sa hiwalayan. Okay, so, will your person commit to you? Wait, parang magkakaroon dito ng parang mag-iisip siya dito or hindi siya makatulog sa gabi thinking about tatanggapin mo ba siya or hindi na. See. Kasi nga syempre 'di ba nangyari talaga na naghiwalay kayong dalawa. And during those time, of course, trinay mo din yung sarili mo na mag-move on, magkaroon ng own freedom mo. And sila dahil alam mo na meron siyang iba. Siyempre, mahirap na yun yung trust dito. Mahirap nang ibalik to. So, magko-commit ba siya sa'yo? Oo, willing naman siya mag-commit sa'yo. Willing siya na i-cut off itong cycle na to commit to you, to have changes with you, mag-offer sa'yo ng love talaga. Willing siya. Kaya lang nakikita ko dito parang hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about na ikaw ba is officially papayag ka na ba talaga na maayos na sila. Kaya mo bang mag-decide na tuluyan mo na talaga siyang tatanggapin na. And dito naman sa point sa'yo, ito na ba talaga to? Hindi ka na ba magbabago ng isipan? O baka na naman after na tatanggapin kita, babalik ka na naman doon sa isa. So, ganun kasi yun. Kaya nga nag-o-observe ka dito eh. Nag-o-observe ka kasi, syempre, baka dadating sa point na mangako siya bumalik, ayusin, tapos biglang meron pa pala silang dalawa. So, parang gusto mo kasi dito, mag-focus na talaga siya. Kumaga, ayusin na talaga hindi pagkakaunawaan ninyo. Kasi sa totoo lang, on your part, kung hindi na siya bumalik, okay naman na sa'yo. Kung hindi na siya babalik, okay na sa'yo. Kaya lang, siyempre, you might be married and baka may anak kayo. So, if ever man na babalik siya, siguro isipin mo din kahit para sa mga bata, sa pagbuo na, para, alam mo yung mabuo ulit yung family, tatanggapin mo siya ulit. So, ang ano mo lang naman kasi dito na, syempre, paano pag yung pala yung ginagawa niya is panandilian lang pala yun. So, doon ka nag-o-observe. Mahirap na din kasi magtiwala, 'di ba? Pero willing siya. Willing siya talaga mag-commit sa iyo. So, ano ba yung magiging outcome nila? Maghiwalay talaga sila nitong other person. Mawasak pa yung pagsasama nila, yung relasyon nila. Pero feeling ko dito, no, itong other person na to, kahit maghiwalay na sila, mamahalin niya pa rin yung person mo. Andun sa point na magiging empty and cold na yung connection nila, pero masakit to sa kanya, hindi madali sa kanya mag-move on. There is a possibility kasi parang kahit nasabihin ng person mo na hiwalay na tayo, ganyan, there's a possibility itong person na to, itong other person na to, mangungulit pa to siya. Kumbaga, magagalit siya in a way na madami siyang sasabihin, madami siyang ipopost, ganyan, magpaparinig. Parang, syempre, this other person, wants a revenge sa ginawa ng person mo sa kanya. So, itong other person na to, dahil sa mahal niya pa talaga yung person mo,
Siguro magpaparinig to na maloloko, ganyan, ginago lang siya, ganyan. So medyo magkakaroon pa kayo dito ng mga confrontation, siguro parinig sa social media, pwedeng ganon. Magbibigay pa to sa other person mo ng sakit sa ulo talaga, stress, pero hiwalay na talaga to sila, hiwalay na. Willing na siya mag-move forward and never look back from this person anymore. The thing here is nandyan ka na din kasi siguro during this time bumalik na kayo sa isa't isa, and itong person lang talaga na to, dahil nga sobrang mahal niya yung person mo, mahirap sa kanya mag-move on, masakit din sa kanya yung ginawa ng person mo sa kanya. So pero wala na sila, wala na siya dito. Ito yung outcome nilang dalawa. So, ano yung possible na magiging outcome ninyo is a decision. Let's see. So, there is a possibility na magkakaroon kayo ng mga arguments. However, siguro mga confrontation. Siguro during this time na itong other person na to is magpaparamdam siya social media, manggugulo, magbibigay sa'yo, magme-message sa'yo, kumbaga magbibigay sa'yo ng mga babala, whatever it is, you know, part of her revenge, part of her pain, na bakit mo ko sinaktan, ganito yung ginawa mo, ganito yung pangako mo, tapos sinaktan mo, kumaga ng mga bagay, syempre malalaman mo yun. And through that, magkakaroon pa kayo dito ng away, arguments ng person na to, magkakaroon pa sa'yo dito na din, isa na din to kung bakit siguro na medyo nag-o-observe ka sa situation, sa person mo especially. Pero may mga iniisip ka dito ng decision, tama ba to, tatanggapin ko ba to, baka lulukoyin na naman ako nito, ganyan mga bagay. Kahit sabihin natin na married kayong dalawa, syempre may fear din yan sa'yo. Kahit sabihin natin na may mga anak kayo, may fear pa din yan sa'yo. Pero however, nakikita ko pa din dito yung happiness and fulfillment. Nakikita ko pa din dito yung magandang pagsasama at magandang pag-aayos sa inyong dalawa. Maging balance din yung connection ninyo. Harmony and love together with your family, may peace sa mga anak ninyo. Siguro ipapakita niya din sa'yo na willing talaga siyang ipaglaban. Kumaga, ipoprove niya yung sarili niya na kaya kitang ipaglaban, kaya kong ipaglaban yung family ko, at ito yung decision ko. So, willing siya mag-move forward towards with you. Para sa kanya, hindi man to ganito kadali. Pero, alam ko isang araw maayos din tayo. Papakita ko yun sa'yo, ipoprove ko yun sa'yo sa mga anak natin, sa mga ganong mga bagay. Kaya nakikita ko pa din dito yung happy ever after. The Ten of Cups, this is a complete happy family. So with the Three of Cups, this is a togetherness, celebration sa inyong dalawa ng person mo. So anyway, I can see signs here. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo. I can see Taurus, Leo, Capricorn, yeah, Aquarius, ano pa, Pisces, Aries, Sagittarius, Leo. I can see also yun, Sun, Moon, Rising, Venus. Wala na ba? Sagittarius as well is here. Yun. Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.